Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating munting channel. Please po mga kasari, don't forget to subscribe, like, and share, and comment, and click the notification bell para lagi kayong nakasubaybay sa aking munting channel. Ayan. So, ayan na po mga kasari. Please po mga kasari, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share. Ayan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon mga kasari kung paano natin patatakbuhin ang ating munting sari-sari store. Lalong-lalo na po mga kasari na nagsimula po tayo sa maliit na puhunan. Ayan. So, mayroon pa akong i-share sa inyo mga kasari na 5 tips na ito ay ginagamit or in-apply ko po sa aking sarili. Na ito ay ginagamit ko po para po unti-unting mapalago ko po ang aking sari-sari store. Ayan. So, ayun po mga kasari, sa gustong magnegosyo dyan, panoorin niyo po ang video ito dahil ito ay tiyak na makakatulong sa inyo at umasinso ang inyong negosyo. Ayan. So, hello mga kasari, panoorin niyo po and keep on watching po mga kasari dahil tayo ay babalik. So, ayan po mga kasari. Panoorin niyo po mga kasari dahil ito ay makakatulong sa inyo. Ayan. So, magbigay po ako ng 5 tips sa inyo mga kasari. So, kung paano natin patakbuhin ang ating munting sari-sari store. Ayan. Kasi si Chang po mga kasari ay nag-start po sa maliit na puhunan. Ayan. I-share ko naman po sa inyo mga kasari ang aking latest video. Na nagsimula po ako sa maliit na puhunan po mga kasari. 25K. Ayan. So, nakita nyo naman po mga kasari ang aking sari-sari store. Ngayon, na ganito na kalaki mga kasari. At marami na po tayong katas ng ating pagtitinda. Isa na din po ang ating bahay. Napabago na po ang ating bahay mga kasari nang dahil po sa ating sari-sari store. At nakabili na rin po tayo ng mga appliances na galing po sa ating sari-sari store. So, kung gusto niyo pong malaman mga kasari, panoorin niyo po ang aking video. Tapusin niyo po ang aking video dahil ito ay makakatulong po sa inyo. So, ayun po mga kasari, bago ko po i-share sa inyo mga kasari, may kunting i-share po ako sa inyo mga kasari na hindi po natin maiiwasan na tayo ay maiingis. Ayan, lalong-lalo na po sa mga haters, diba? Mayroon ding mga haters po mga kasari na hindi po gusto na tayo ay umasinso. Ayan. So, unang-una po mga kasari, medyo po ako mga kasari noong matagal ko na sanang i-share sa inyo mga kasari kasi nasaktan po ako sa sinasabi niya. Ayan. So, nirelax ko po ang aking puso mga kasari. Ayan. So, okay lang po mga kasari. Ganyan din ang buhay. Ayan. So, kailangan din natin labanan ang ating mga karanasan. Ayan. So, yung time na yun mga kasari, mayroong customer na papunta dito sa akin bumili ng tubig sana. So, mayroong isang lalaki, hindi ko lang po banggitin dito mga kasari kasi baka masira po ang ating hindi po ako gusto mga kasari na magkagulo. Ayan. So, dinibdib ko lang po ang aking niraramdam. Ayan. At ito ay share ko po sa inyo mga kasari para mabasbawasan po ang aking kunting galit. Ayan. So, ngayon po mga kasari, papunta na sana si customer sa akin, bumili ng tubig. Ayan. Kaso, si customer mga kasari, sabi ni customer na mayroon ka bang tubig? Yung tubig na mainom mga kasari, yung dumoy. Sabi ko mayroon. So, yung tiyuhin niya mga kasari, nagsabi sa kanya na ba't daw dito bumili. So, ayun po mga kasari, sinabihan siya mga kasari ng kanyang tiyuhin na
ba't diyan ka bumili? Ba't diyan ka bumili? Doon ka bumili sa kabila. Ayan. So, syempre mga kasari, nasaktan ako kasi parang harap-harapan na po ang kanyang mga kasari. Parang harap-harapan na kasi nagkaharap kami ng customer. Kasi sabi ng customer na bumili siya ng tubig. Tapos, sumagbat yung kanyang tiyuhin na sabi niya mga kasari na ganong diha man ka mo palit og tubig dito sa pikas pagpalit. Ayan. So, medyo nasaktan ako mga kasari na parang naiinis ako mga kasari. Ayan. So, inaano ko na lang po mga kasari yung aking inis. Pinapalapos ko na lang po sa tainga. Ayan. So, yun po mga kasari yung aking share sa inyo mga kasari na hindi po natin maiiwasan na maiinis talaga tayo sa ating customer. Kasi, isa na din po dyan mga kasari na mayroon ding tao na hindi gustong tayo ay umasinso. Mas ipagpipray ka pa nila mga kasari na tayo ay ma-down. Ayan. So, ayan po mga kasari. Pagsisikapan po natin mga kasari na tayo ay aasinso para yung mga taong haters. Ayan. Alam nyo po mga kasari, yung haters, isa din po yan na makakasira ng relasyon. Kasi harap-harapan na po eh. So okay lang po sa akin mga kasari. Ganyan din ang buhay. So kailangan ko pong lumaban para sa aking matagumpay na buhay. So yun po ang aking konting share sa inyo mga kasari. Ayan. So isa din po mga kasari na makakasira sa relasyon ang haters. Kumbaga kung sa ano pa mga kasari, bashers. Ayan. So hindi pa tayo sumikat mga kasari, mayroon na tayong basher. Ayan. So okay lang po mga kasari, pagsikapan po natin habang tayo ay unti-unting nagpapatakbo ng ating tindahan po mga kasari. So kailangan po natin ingatan at magsikap tayo sa ating tindahan para tayo ay aasinso. Ayan. So ganyan din ang buhay mga kasari. Mayroon ding tao na hindi gusto na tayo ay umasinso. Ayan. So mayroon ding tao mga kasari na uyon or sang-ayon sa iyong kumbaga sa iyong narating. Ayan, ganyan. So, ito na po ang aking share sa inyo mga kasari na 5 tips na dapat nyo pong gamitin sa inyong tindahan dahil ito ay makakatulong po sa inyo mga kasari. Lalong-lalo na po mga kasari sa mga baguhan, sa mga OFW na mga gustong magnegosyo. Panoorin nyo po mga kasari dahil naranasan ko pong naging OFW. Mahirap po mga kasari na lagi tayong andun sa abroad. So, isang bisis lang po ako nag-abroad mga kasari. Ayan, pag-uwi ko dito mga kasari, nag-for good na po tayo. Last 2019. Ayan. Mahigit 3 years po ako doon sa Kuwait. So, ngayon po mga kasari, 2019 hanggang ngayon, andito pa rin ang aking munting sari-sari store. So, marami na tayong katas ng ating tindahan. Nung nandun pa ako sa abroad mga kasari, sa Kuwait, wala po akong nabili na anumang mga bagay. Kasi yung pira kong sweldo ay kulang lang po sa aking pamilya. Ayan. So, mula noong nagnegosyo po ako mga kasari, unti-unti ko na pong nakuha ang aking mga pangarap nang dahil po sa aking pagtitinda. Ayan. So, wag na natin patagalin mga kasari. Start na po tayo sa ating tips number 1. Ayan. Wag magpapautang. Kasi ito po mga kasari ang pinaka-importante na dapat natin anong tawag ba dyan mga kasari? Kanang dapat natin pangusgan na dili ta magpautang. Ayan. So, wag magpapautang. Kasi ang utang po mga kasari ay isa sa dahilan na malulugmok ang inyong tindahan. Okay lang magpapautang sa inyong mga customer
basta mayroon kang pangtapal na puhunan. Ayan, walang problema po mga kasari na ikaw ay magpapautang basta mayroon ka pong extra puhunan na pangtapal sa iyong tindahan. Yun po mga kasari na isa din po mga kasari na ang utang ay isa sa dahilan na malulugmok ang ating tindahan. Nararanasan ko na rin po yan mga kasari. So, basta mga kasari, ang share ko lang po sa inyo mga kasari na huwag magpapautang. Basta-basta. Ayan, piliin nyo lang po ang customer na papautangin nyo po yung taong mapag-isip na magbayad ng utang. Ayan. So, tips number 2, balance. Yung mga customer na may mga balance po mga kasari, tulad ng kulang ang pangbayad ng kanilang binibili. Ayan, laging may balance, may kulang. Ayan. So, okay naman po mga kasari na mayroong kulang. So, ang kailangan lang po natin mga kasari na ilista po natin ang kanilang mga balance. So, pagdating ng panahon po mga kasari na sila ay babalik na bumibili sa ating tindahan. So, kailangan po nating ibang tao, pinagsasabihan ko po na bawasan ko po ang inyong kulang. Mayroon ka pong kulang na piso, babawasan ko rin dito. So, ganyan po mga kasari, direct to the point po mga kasari na ibawas po natin ang kanilang balance. Dito sa akin mga kasari, sinabihan ko agad mga kasari na ibawas ko yung pisong balance mo. Ibawas ko yung 5 balance mo. Ayan. So, dapat po natin singilin mga kasari ang mga balance dahil sa mga balance ay yun po ang ating ginansya or kita sa ating mga items. Ayan. So, kailangan po na huwag tayong mahiya maningil. Kasi, yung mga balance na yon ay isa na din po yan sa ating mga ginansya. Kapag maipon na po ang ating mga ginansya mga kasari, ay malaking tulong na po yan mga kasari. So, kailangan po mga kasari ng ating ginansya ay hindi pwedeng maulang. Kasi doon tayo umasa sa ginansya. Ayan. So, dito po sa akin mga kasari, ang utang ay pag hindi ka magbayad ng isang bisis, ay hindi ko na po pinapaulit ng utang. So, ayan na po mga kasari. Nakalimutan ko na po mga kasari. So, dito na po tayo mga kasari sa tips number 3. Ayan. Checking. Ayan. So, dapat mga kasari na mayroon po tayong checking. Ayan. Checking or monitor sa mga presyo. Checking, monitoring. Ayan. So, dapat po mga kasari na i-monitor po natin ang ating presyo. At kailangan po nating i-check. Kasi hindi po natin alam, tulad ngayon po mga kasari na halos araw-araw na po tumaas ang presyo. So, kailangan po natin i-check ang ating resibo. Ayan. So, dapat tignan natin ang resibo mga kasari bawat pamimili para maiwasan ang pagkalugi ng ating tindahan, lalo na ngayon mga kasari na araw-araw tumaas ang presyo. So, kailangan po natin i-check ang ating mga resibo po mga kasari para tayo ay makamonitor sa presyohan ng ating mga items na pinamili. Ayan. So, tips number 4 po mga kasari, pagtotal ng mga napamiling items ni customer. Ayan. So, dapat po mga kasari na kapag mayroong customer na bumibili sa ating tindahan, maliit man o malaki, dapat tutalin natin ng maayos. Ayan, huwag isang bisis mga kasari dahil magkakamali rin ang calcio. Ayan, lalong-lalo na po mga kasari na mamali tayo pag tuplok. Ayan, so kailangan po natin mga kasari na ayusin natin pagtotal ang mga pinamili ni customer dahil hindi po maiiwasan mga kasari na tayo ay magkamali. Ayan. So, dito po sa akin mga kasari, hindi po natin maiwasan na tayo ay magkamali. So, magkamali rin tayo mga kasari kahit gaano pa natin kaingat. Ayan po dito mga kasari is 3 bisis ko po kinakalkyo yung mga pinamili ni customer. Ayan, kapag tumugma na po ang total sa una hanggang pangatlo ay
ibig sabihin po mga kasari ay sakto po ang aking total. Hindi mali. So, kapag nagtotal ka po ng una na example 353, pangalawang total nyo po mga kasari is 355. So, dapat po mga kasari na total po natin mga kasari hanggang matama yung ating pagtotal ng mga items ng pinamili ng ating mga customer. So, kailangan po natin mga kasari na itotal natin ng maayos para hindi tayo malugi mga kasari. Ayan. So, ayun po mga kasari, tao lang po tayo mga kasari na magkakamali. Ayan. Tulad po kagabi mga kasari na mayroon po akong isang customer na bumili siya ng asukal at saka ibap. Ayan. So, nasa isip ko mga kasari ay 35 yung ibap. So, nagtotal po ako mga kasari na 35 yung ibap tas 25 yung sugar white. Ang iniisip ko mga kasari, bakit 55 ang kanyang nabayaran na 35 plus 25, diba 60? Ayan. So, kinabukasan po mga kasari, kanina siningil ko po ang aking customer. So, dapat po mga kasari, wag tayong mahiya magtanong. Ayan. So, sinabihan ko po siya kanina mga kasari na yung binili niyo po kagabi, kulang ng 5. Kasi, ang natotal ko po is 30 pesos yung ibap, tas 25 yung sugar white. So, 55 pesos lang po ang kanyang nabayaran. So, balance po siya ng 5. So, kanina ay kinuha ko po ang 5 mga kasari kasi yun po ay ginansya ko na ng aking ibap at saka asukal. So, yun po mga kasari, kahit gaano pa tayo kaingat mga kasari, ay magkakamali pa rin tayo mga kasari. So, kailangan po mga kasari na itutal natin ng maayos para hindi po tayo malugi. Ayan. So, isa na din po dyan mga kasari na yung ating tindera, huwag natin huwag natin hayaan na mayroong magtindera ng iba. Huwag natin paniwala sa iba. Ayan. Huwag tayong maniwala po mga kasari dahil hindi natin alam na yung ating binta ay ibubulsa. So, dapat po mga kasari na advance po tayong mag-isip kasi ay naranasan ko na rin po noon. Ayan, naranasan ko na yan noon mga kasari na yung aking tindahan mga kasari dati. Naranasan ko na po yan mga kasari na sa 60K po na walang nabalik kahit piso. So, ayun po mga kasari, dapat natin bantayan ang ating tindahan po mga kasari kasi madaling madaling malugi po ang ating tindahan po mga kasari. Dapat po natin bantayan at tayo lang po mismo ang magbabantay ng ating tindahan, ang magmamanage ng ating tindahan. Ayan, okay lang po mga kasari, makuha tayo ng tindera kung ang ating tindahan ay sobrang laki na, milyon na po ang ating puhunan, pwede na tayo makuha ng tindera. Pero kapag ganito po ang ating tindahan mga kasari, tapos nagkuha tayo ng tindera, ayan, yung ating binta, kulang lang ibulsa ng ating tindera. Ayan. So, ayun po mga kasari, tips number 5. Ayan. Ito ay importante po sa ating tindahan. Ito ay isa din po na makakahatak ng binta. At ito ay unique or unique sa paningin ng mata ng ating mga customer. Ayan. Or mga kasari ay yung maganda tingnan yung ating tindahan po mga kasari. Ayan. Arrangement. Ayan. Importante po mga kasari, arrangement. Ayan. Kasi po mga kasari, ang arrangement, isa din po yan na makakahatak ng ating customer. Lalong-lalo na po mga kasari na nakasabit-sabit ang inyong mga tingi-tingi items na doon nakalagay sa harapan. Isa din po yan na makakahatak ng iyong customer or makapapalago ng inyong negosyo. Dahil ang ripak-ripak po mga kasari ay isa din po yan na magpapayaman sa iyo. Ayan.
So, kailangan po mga kasari, kung mayroon ka pong mga ripak-ripak, mga tingi-tingi, dapat i-arrange nyo po sa harapan na makita ng inyong customer. No. So, yun po mga kasari. Tips number 5, arrangement. Ayan, dapat maganda ang pagka-arrange ng ating mga paninda. Yan, may tao na naman. So, yun po mga kasari. Tips number 5 na po tayo mga kasari. Putol-putol po ang ating video ngayon kasi may nagbibilihan po mga kasari. Ayan. So, tips number 5 po tayo mga kasari. Arrangement. Dapat po mga kasari na maganda po pagka-arrange ng ating paninda. Kahit konti lang po ang ating mga paninda mga kasari. Basta maganda pagka-arrange. Hindi masakit sa mata tingnan. At ayan, malinis tingnan po mga kasari. Makakaakit po yan ng mga customer. Ayan. Lalong-lalo na po mga kasari na yung ating sabit-sabit sa harapan na maganda tingnan ay makakaakit po yan ng mga customer. At isa din po yan na mapapalaki ang ating binta. Ayan. So, okay lang po mga kasari na mayroon tayong binta 3K pa ubos. Okay lang po mga kasari, ang importante walang utang. Ayan. So, okay lang po na mayroong utang basta hindi lumagpas sa iyong quota. Ayan. So, dapat po mga kasari na mayroon tayong quota kung magkano ang binta nating putahin. Ayan. So, yun po mga kasari. Lalong-lalo na po mga kasari sa mga chichirya, dapat ilagay nyo po sa harapan. Dapat ibitay nyo po or nakatay. Tapos yung mga biscuit mga kasari, idikit nyo po sa karton, tapos nakaganyan po sa harap ng customer para makita po nila mga kasari kung anong mga itsura ng mga pagkain na yan. Para si customer mga kasari, kapag makita ng kanyang mata, ay mapapabili din sila. Ayan. So, isa na din po yan sa teknik mga kasari na makahakot ng binta. Ayan. So, ayan na po mga kasari. Yun lang po ang aking tips. 5 tips na ginagamit dito sa aking tindahan. So, yun po ang importante po mga kasari na dapat natin bantayan yung ating sariling tindahan. Ayan. So, mayroon po akong idagdag dito mga kasari. Lalong-lalo na po mga kasari sa ating binta. Isa na din po yan mga kasari na huwag nyo pong galawin ang inyong binta mga kasari. So, sa ngayon po mga kasari, dito sa akin, hindi ko po ginalaw yung aking binta. Nagalaw ko man po ang aking binta mga kasari, pero nilagay ko po sa tama. Ginamit ko po sa tama na yung aking ginagamitan na mga bagay na yon ay mayroon ding income na babalik sa aking tindahan. Ayan, tulad ng aking bindo po mga kasari. Ayan, tulad ng aking bindo po mga kasari, nag-down po ako ng 12,000, 13,000. Ayan, nag-down po ako mga kasari. So, hindi pa siya umabot ng isang buwan. Tapos ko na pong nabayaran mga kasari noong Monday. Binayaran ko po noong Monday na 6,000 kasi pinatawad po ako ng may-ari. Ayan. So, kapag hindi ko po mabayaran yung 6,000 na mga kasari tawad, kapag hindi ko po mababayaran ay yung aking mababayaran sa loob ng 10 buwan is umabot ng mahigit 30,000. So, kinuha ko lang po mga kasari na 6,000 yung kasi may tawad po ako na 4,000. Ayan. So, lahat-lahat pong nagastos ko po dito sa aking wifi mga kasari is umabot ng 20,000 plus. Ayan. Kasali na po doon ang aking pinadagdag na signal. Ayan. So, katas po yan ng sari-sari store mga kasari. So, mayroon pong nadagdag ang aking kapatid dyan. 4,000. Dinagdagan niya po ng 4,000 pandown. So, yun po mga kasari ang katas ng aking tindahan. Diyan ko po ginalaw ang aking binta. Doon ko po nadapat ang aking binta mga kasari. So, hindi ko po ginamit sa iba na
hindi ko po ginamit mga kasari, lalong-lalo na po mga kasari na yung aking pira na galing sa tindahan ay hindi bumalik sa aking tindahan. So, dapat ko pong gamitin ang binta na aking tindahan at yun po ay mayroon ding income na mabalik ulit sa aking tindahan. So, yun po ang aking mga kasari, technique. So, sa ngayon po mga kasari, may income po ang ating wifi. Kahit kunting income po mga kasari ang ating wifi. Ang importante po mga kasari na hindi na po tayo maghulog-hulog sa iba. So, may sarili na tayong wifi at yung ating hinuhulog-hulog mga kasari ay pwede na po natin isave. Ayan, or doon natin ihulog sa ating mismong wifi po mga kasari. Ayan, so makasave na tayo mga kasari sa ating araw-araw na paggamit ng wifi. Ayan, kahit kunting income po ang ating wifi mga kasari, ang importante ay hindi na po tayo makahulog sa iba. Ayan, at makasave na rin tayo. So, yun po mga kasari ay isa na naman po na katas ng aking pagtitinda. Ayan. So, ang nagastos ko po lahat sa aking wifi mga kasari is 20,000 plus. Ayan. So, yun po ay katas ng aking tindahan. Ayan. So, marami na po tayong katas ng ating pagtitinda mga kasari. At abangan nyo naman po mga kasari ang iba na nating katas. So, mag-isip na naman po tayo mga kasari kung ano naman po ang ating next goal. Ayan. So, nakuha ko na po mga kasari ang aking goal ngayon. Pangarap ko na magkaroon ng wifi. Ayan. So, ngayon ay mayroon na. Ayan. Sawa ng Diyos sa ating pagsisikap. Sa ating pagsisikap, pagtitiis, at ayan. Sa ating pananalig ng ating Panginoon. Ayan, nakukuha na rin natin unti-unti ang ating mga pangarap. Ayan, dapat basta manalig lang tayo sa itaas po mga kasari. Ayan. So, ayun na po mga kasari ang aking kunting share sa inyo dahil mahaba na po ang ating video. Ayan, sana ay naintindihan nyo po mga kasari at sana ay meron kayong napulot na mga kunting tips or advices sa inyo sa inyo mga kasari, lalong-lalo na po sa mga baguhan, sa mga mag-o-open pa lang ng sari-sari store. Dapat po mga kasari na mayroon ka pong advance na pag-iisip. Ayan. Yun lang po mga kasari. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yun lang po mga kasari. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating subscribers. Yay! 500 plus subscribers na po tayo mga kasari. Malapit na tayo mag 1K subscribers. So, please po mga kasari, more subscribes. Ayan. Legit po si Chang Vlog po mga kasari. At hindi po ito, So, yun po mga kasari. Yun lang po ang aking sa inyo mga kasari. Maraming salamat sa mga subscribers. Ayan. So, maraming salamat po sa aking mga bagong subscribers po mga kasari. Ayan. So, siguro bukas po mga kasari ay silent SLS. Ayan. So, wala pa tayong extra phone mga kasari. Hindi pa po ako magkapagbigay ng jacket sa inyo dahil wala tayong extra phone. So, binasa ko na lang po ang lahat ng inyong mga mga kasari, ng inyong mga komento. So, lahat po ay nilista ko po mga kasari, yung mga baguhan ko po mga nagkomento, lahat po ay nakasulat. Ayan. Yung sinulat ko po kanina mga kasari is ito. Oh. Ha? Naman. Ayan. Kanina po ito mga kasari sa ating SLS. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, i-shoutout ko na lang po dito mga kasari ang mga baguhan ko pong sa akin mga kasari, mga baguhan ko pong subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, shoutout po kay CS Parsilugan channel. Shoutout po sa iyo, sis. Maraming salamat po kay Uncle Sam dahil siya po ay nagbigay ng chance na dumami po ang aking subscribers. So, pasensya na po Uncle Sam dahil minsan lang po ako
ano sa inyo dahil yung cellphone ko po ay paparating ng masira. Yung nabiyak na po ang kanyang screen mga kasari. Kailangan ko po mga kasari kasi nahahang na po ang aking cellphone. Ayan. So, shout out po kay Uncle Sam at saka sa kanyang anak na si is Parsilogan. Ayan. Kay Tito Sulsul, shout out po. Kay Tito Donsin, shout out po. Kay Tito Paslit, shout out po sa inyo. Kay Tito Rintap, shout out po. At kay Tito Mikol,